Malaki ang nagbago sa momentum ng digmaan ng Rusya at Ukraine. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagawa ng Ukraine na labis na pahinain at pahirapan ang isa sa pinakamalalaking puwersang militar sa mundo. Kahit nagsimula sila sa labang ito bilang pinakadehado. Maraming military analysts ang nagsasabing may paraan ang Ukraine para pigilan ang tagumpay ng Rusya kahit patuloy ang digmaan at isinusulong ng Moscow ang kanilang estratehiyang pag-ubos. Isa sa mga military expert ay si Ben Hodges, retiradong US Army officer na naging commanding general ng US Army Europe at senior mentor ng NATO sa logistics. Si Hodges ay may dekadang karanasan sa militar at malawak na kaalaman sa taktika, estratehiya at dinamika ng makabagong labanan. Kapag nagsalita siya, nakikinig ang lahat at marami na siyang nasabi tungkol sa digmaan sa Ukraine sa paglipas ng mga taon. Isa siya sa pinaka-vocal na naniniwalang posible ang tagumpay ng Ukraine mula pa sa simula ng digmaan. Noong Setyembre 2022 halimbawa, kumbinsido ang karamihan sa media sa mundo na tiyak na masyadong marami ang pera, lakas, at tauhan ng Russia para mapigilan ito ng Ukraine. Sumulat si Hodges ng op-ed sa The Telegraph na pinamagatang maghanda para sa mismong Russia na maghiwa-hiwalay. Iginit niya na hindi lang matatalo ang Russia sa digmaan, kundi pati ang buong Russian Federation ay babagsak sa mga susunod na epekto. Paulit-ulit niyang tinuliksa ang mga nakikita niyang pagkukulang ng pamahalang Ruso at partikular niyang pinuntire si Putin para sa matinding batikos. Kahit ng digmaan ay nagbago-bago, na may lubos na magkaibang dinamika na umusbong sa paglipas ng panahon, tulad ng paglipat mula sa mekanisadong pag-atake patungo sa digmaan gamit ang mga drone. Nanatili si Hodges sa pananaw na hindi kayang manalo at hindi magwawagi ang Russia. Sa pagdaan ng panahon, mas maraming analista ang sumang-ayon sa malalawak na pagsusuri ni Hodges tungkol sa digmaan. Noong 2026, nanindigan pa rin siya sa pananaw na yon at ibinahagi ang mga bagong opinyon tungkol sa labanan sa isang panayam sa Decoding Geopolitics podcast, kasama si Dominic Pressel noong Mayo. Sa pambungad ng panayam, sinabi ni Hodges, malinaw na lumipat na ang momentum sa panig ng Ukraine. Hindi ibig sabihin nito na malapit nang manalo ang Ukraine o kung ano paman. Pero sa tingin ko, ay lalong nagiging malinaw na walang paraan para talagang matalo ng Russia ang Ukraine. Nang tanungin siya, binanggit ni Hodges ang 5 pangunahing dahilan kung bakit ito nangyari at tatalakay natin ang mga iyon ng detalyado. Ang una ay ang mga casualty, kung saan malinaw na sinabi ni Hodges, bahagi ng dahilan ng pagbabago ng momentum ay ang napakalaking casualty na idinulot ng Ukraine sa Russia. Ngayon, sa unang pagkakataon, mas mataas na ang bilang ng mga casualty kaysa sa kaya ng Russia na ipasok sa hukbo. Pinapatunayan ito ng datos at ang opisyal na mga bilang ay nakakatakot basahin mula sa pananaw ng Kremlin, kung saan iniulat na 352,000 sundalong Ruso ang napatay sa digmaan laban sa Ukraine, mula nang magsimula ito hanggang sa katapusan ng 2025. Inihayag ng ipinatapong Russian media na Meduza at Mediazona ang bilang ngayon noong Mayo 9, 2026, kasabay ng taunang parada militar ng Russia bilang pagdiriwang ng tagumpay laban sa Alemanyang Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Para kalkulahin ang pagkalugi ng bansa, nakipagtulungan ang Mediazona sa serbisyong Ruso ng BBC sa paggawa ng database ng kumpirmadong pagkamatay ng mga sundalo gamit ang social media posts at opisyal na mga record ng probate. Kasama sa database na yon, ang humigit kumulang 218,000 kumpirmadong pangalan ng mga sundalong Ruso na napatay sa Ukraine. Para makuha ang tinatayang 352,000, sinuri ng Mediazona at Meduza ang labis na dami ng pagkamatay ng mas batang kalalakihan sa mga talaan ng pamana. Tama ang kanilang pagtataya dahil pati ibang organisasyong nag-uulat sa digmaan ay may kaparehong bilang. Ang Center for Strategic and International Studies o CSIS, na isang think tank na nakabase sa Washington, ay nagsabi noong Enero na humigit kumulang 325,000 sundalong Ruso, kasama ang 140,000 Ukrainyano, ang malamang na napatay sa digmaan, pagsapit ng katapusan ng 2025. Hindi kabilang dito ang mga kaswalti noong 2026 kung saan iniulat na 10,000 karagdagang Ruso ang napatay sa harapan at marami pang nasugatan. Hindi kasama dito ang mga namatay na dayuhang mandirigma at sundalong lumalaban para sa Rusya sa iba't ibang milisya sa sinakop na teritoryo ng Ukraine. Kaya malamang na mas malaki pa ang mga pagkalugi ng Kremlin. Maaring iyon ang dahilan kung bakit ginagawa ng Rusya ang lahat
Para itago ang anumang impormasyon tungkol sa bilang ng kanilang mga nasawi, minsan ay binubura pa ang datos mula sa mga pampublikong talaan o nilalabo ang mga satellite na larawan ng mga sementeryong militar. Para hindi malaman ng mga grupong pananaliksik sa Rusya at publiko ang lawak ng pinsalang tinamo ng bansa. Ngunit hindi kayang itago ng Kremlin ang katotohanan lagi. Kahit na nagmamadali silang harangin ng mga app, ipagbawal ang mga VPN, at ihiwalay ang mga Ruso sa labas ng mundo, patuloy pa ring inilalantad ng napakaraming ulat mula sa media ang katotohanan. Mas malaki ang naging kaswalti ng Rusya kaysa sa Ukraine, at patuloy nitong ipinapadala ang mga sundalo nito sa gitna ng labanan, umaasa sa lakas at dahas para makamit ang tagumpay. Sa loob ng maraming taon, nakakalusot sila rito. Ngayon, gaya na napansin ni Hodges, nagsisimula ng maubos ang reserbang tauhan ng Rusya. Noong Mayo 2026 lumalabas, sa datos na mas maraming sundalo ang nawala sa puwersa ng Kremlin kaysa sa mga nare-recruit nila sa loob ng 5 buwang sunod-sunod. Para maging mas eksakto, tinatayang ng puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tauhan na ang Rusya ay nakapag-recruit ng humigit kumulang 148,000 at 400 katao mula Disyembre 2025 hanggang Abril 2026. Sa parehong panahon, nagtala ito ng 156,000, 735 kumpirmadong kaswalti, at noong Marso at Abril, humigit kumulang 34,000 ang nawalang bawat buwan. Habang tumatagal, lalala ang sitwasyon dahil hindi na kayang mabuhay ng Rusya sa doktrina ng pagturing sa sundalo bilang mga sundalong itinatapon lang sa labanan at pag-asa sa walang katapusang recruit na papalit. Hindi na lumalaki o nananatiling pareho ang laki ng kanilang hukbo. Unti-unti na itong lumiit sa bawat buwan na lumilipas. Habang palit ng palit ito, humihina rin ito at mas dumarami ang mga pagkakataon na nabubuksan para sa Ukraine. Tinaasan na ng mga commander ng Kyiv ang kanilang mga inaasahan at mga target. Layuning makapatay ng hanggang 50,000 sundalong Ruso bawat buwan pagdating ng katapusan ng 2026. Kung malapit sila sa target, malaking tagumpay na ito dahil hindi na nakakabawi ang Russia sa pagkawala ng 30 hanggang 35,000 sundalo bawat buwan. Kaya imposibleng kayanin nila ang pagkawala ng 40,000 o higit pa. Mukhang napipilitan na ang bansa sa mas desperadong paraan ng pagre-recruit. Pananakot, propaganda, at mapanlinlang na marketing para malinlang ang mga estudyante na magpalista bilang mga drone operator bago sila ipadala sa mga zona ng patayan sa harapan. Ngunit hindi ito epektibo. Hindi umaayon ang mga numero sa gusto ng Kremlin. Dumarami ang sugatan at namamatay habang hindi gumagalaw ang pagre-recruit. Kaya humihina lalo ang kanilang kakayahan sa labanan. Ito na ang ikalawang dahilan ni Hodges kung bakit bumabagsak ang Russia at umaangat ang Ukraine. Walang makabuluhang pag-usad sa lupa ang mga puwersa ng Russia sa loob ng ilang buwan. Kasabay ng mga nasusugatan at namamatay, isa sa pinakamahalagang sukatan sa tagumpay ng isang kampanyang militar, lalo na kung ito ay pananakop o pagtatangkang sakupin ng ibang bansa, ay ang teritoryo. Kapag ang sumasalakay na puwersa ay patuloy nakakasakop ng malaking bahagi ng lupain araw-araw, linggo at buwan, ito ay tagumpay. Kung ang isang puwersang natatanggol ay kayang panatilihin ang kanilang posisyon at pabagalin ang pag-usad ng kalaban o kaya ay mabawi pa ang mga nawalang teritoryo, karaniwan itong nagpapahiwatig na nabibigo ang mga mananakop. Tulad ng nabanggit ni Hodges at Pressel sa panayam, bumagal ang pagsulong ng mga Ruso sa maraming lugar noong 2025 at halos tuluyang huminto noong unang bahagi ng 2026. Sa ilang buwan na yung taon, nagkaroon ng kabuuang pagkalugi sa lupa ang Russia dahil mas marami pang nabawi ang Ukraine kaysa sa nawala sa kanila. Ayon kay Hodges, ang malakihang paggawa ng Ukraine ng mga drone at ang kakayahan nilang matunton ang mga sundalong Ruso sa bukas na lugar, isa sa mga pangunahing dahilan nito. Ipinaliwanag niya kung paano naglatag ang Ukraine ng mga kill zone sa buong linya ng labanan. Mga lugar na di mapasok ng tropang Ruso at di makapagtipon ng malaking puwersa ang mga komander ng Kremlin para makamit ang mga kailangang pag-usad. Sa halip, paulit-ulit lang na nalilipol ang kanilang mga maliliit na assault squad. Ayon sa mga ulat, sinusubukan ng Kremlin ang iba't ibang taktika, tulad ng pagpapadala ng mas maliliit na grupo para makapuslit sa mga posisyon ng Ukraine. Nagdududa si Hodges kung sapat ito para makaapekto ng malaki sa digmaan, lalo na kung isasama pa ang 3 dagdag na dahilan na nabanggit niya sa pagbabago ng kalagayan ng digmaan ngayon. Ngayon, bago natin talakayin ang natitirang mga dahilan,
Ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa The Military Show, para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka, mag-subscribe para hindi mo palampas ang susunod. Binanggit din ni Lieutenant General Hodges ang estratehikong intelihensya ng Ukraine bilang isang mahalagang salik sa pagbabago ng digmaan. Nagbago rin ang momentum dahil tila nakabuo ang Ukraine na isang tiyora ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsira sa kakayahan ng Russia na mag-export ng langis at gas. May sapat na silang mga sandatang pangmalayuan na may mataas na katumpakan na kayang tamaan ang mga refinery na lampas 1,000 kilometro sa loob ng Russia. Ayon kay Hodges, halos wala nang lumilipas na 1 linggo na walang ulat na may mga Russian oil refinery at iba pang energy infrastructure na pinapasabog at sinusunog ng mga drone at misil ng Ukraine. At lahat ng ito ay konektado sa isang matagal ng estratehiya na matagal nang isinusulong ng Kyiv sa loob ng ilang taon. Ngunit talagang lumakas noong 2025 at tuloy-tuloy hanggang 2026 kung kailan ang mga pag-atake sa mga refinery, pipeline, processing plant, terminal at iba pang mahalagang oil at gas sites ay labis na dumami. Simple lang ang lohika ng mga pag-atake. Gumagastos ng bilyon-bilyon ng Russia sa digmaan at umaasa sa industriya ng lanis para sa pondo. Ang lanis ang gulugod ng ekonomiya ng Russia. Kaya nagawang ipagpatuloy ni Putin ang digmaan ng matagal. Kahit na may mga parusa mula sa malaking bahagi ng kanluraning mundo, patuloy pa rin nagbebenta ang Kremlin ng napakalaking dami ng langis at gas sa ibang mga bansa tulad ng India at China na nagdadala ng bilyon-bilyong kita para pundohan ang mahal nitong procurement, produksyon at recruitment campaigns. Ang susi sa pagtatapos ng digmaan ay hindi ang pagpatay sa bawat sundalong Ruso o pagsabog ng lahat ng tangke ng Russia. Dapat tamaan ang pinagmumulan at putulin ang daloy ng pera papunta sa kaban ng Moscow. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay hanapin at sirain ang pangunahing pasilidad ng langis ng kalaban. Sa simula ng digmaan, wala pa silang kakayahan para gawin yon at mas tutok sa pagtatanggol ng teritoryo at pagpigil sa pag-atake ng Russia. Ngayon, mas maganda na ang mga drone, mas malalakas ang misil, mas marami ang impormasyon, at mas makapangyarihan ang armas ng Ukraine kaysa dati. Kaya nitong tukuyin at tamaan ng eksakto ang mga refinery ng Russia at nagsasama-sama ang epekto ng mga pag-atake. Bawat nasusunog na tangke ng gasolina ay panalo para sa Kyiv at talo para sa Moscow. Bawat sunog, pagsabog, at pagtigil ng operasyon ay mahalaga sa labanan. Dahil mas konting pera ng Russia, mas hirap silang ituloy ang digmaan. Ayon kay Hodges, kung itutuloy ito ng mga taga-Ukraine, mahirapan ng Russia na pundohan ang digmaan sa hinaharap. At habang naghihirap ang Russia, lalo namang yumayaman ng Ukraine, na siyang nagdadala sa atin sa ika-4 na mahalagang punto na binigyang diin ni Ben Hodges. Ang napakalaking antas ng pinansyal na suporta na ibinibigay sa Kyiv ng mga kaalyado nito sa kanluran. Habang sinasabi niyang hindi makakatulong ang Estados Unidos sa solusyon sa Ukraine, masaya si Hodges na may ginagawa ang Europa. Nagigising ang Europa at napagtatanto nilang mas kailangan nilang Ukraine kaysa baliktad. At ang pinakamahusay na paraan para mapigilan ang pagsakop ng Russia ay tulungan ng Ukraine na talunin ito. Dagdag pa niya, namunghuna ang Alemanya sa aspetong ito. Ngunit ang iba pang mga bansa ay nagsisimula na ring tumulong at nagbibigay ng abot ng kanilang makakaya para suportahan ang Ukraine. Binanggit ni Hodges ang pagkatalong pampulitika ni dating pulong ministro ng Hungary, Viktor Orban, isang lalaking matagal nang itinuturing na tao ni Putin sa loob ng NATO at Unyong Europeo. Laging nakikialam, gumugulo, at nagpapabagal sa mga pagsisikap ng Europa na tulungan ng Ukraine sa abot ng kanyang makakaya. Dahil kay Orban halimbawa, inabot ang ilang buwan bago tuluyang naaprubahan ang 70 bilyong euro na pautang para sa Ukraine. Ngayon, dahil wala na si Orban at napalitan ng mas maka-Euro pa na punong ministro, malaya nang pumapasok ang pera sa Ukraine at malaking tulong ito sa industriya ng depensa ng bansa. Habang ginagamit ang mga kalamangan nito, sinasamantala rin ito ang kahinaan ng Russia at naghahanda para sa susunod na taginit na opensibang inihahanda ng Moscow laban sa Ukraine. Binanggit ni Hodges na ginagawa ito ng mga bansang Europeo hindi lang dahil sa kawanggawa, kundi para rin sa kanilang kapakanan at pag-iral ng Europa. Sabi niya, ang pagpipilian mo ay hayaan mong bumagsak ang Ukraine at dumating ang mga Ruso. O suportahan ng Ukraine sa pera at gamit, at pigilan ang mga barko ng Shadow Fleet na nagbadala ng lanis ng Russia. Ito ang dapat ginagawa ng Europa, at para rin ito sa kanilang sariling kapakanan. Sa tingin ko, kapag nangyari yon, lalo lang mahihirapan ng Russia na ipagpatuloy ang digmaang ito. Sa huli,
Binanggit ng dating commander ng US Army sa Europa ang pagbabago ng industriya ng depensa ng Ukraine bilang huling mahalagang piraso ng palaisipan. Palagay ko, malaki nang inilago ng industriya ng depensa ng Ukraine at kaya na nilang gumawa ng mas maraming kailangan nila kaysa dati. Sabi niya, kaya siguro kaunti na ang ulat tungkol sa pag-uubos ng artilyerya o bala sa Ukraine dahil kaya na nilang gumawa ng karamihan ng mga munisyong kailangan nila sa sarili nilang bansa. Naisakatuparan din nila ang ilang makabagong proyekto tulad ng Flamingo at Long Neptune na mga misil. Kasama ang 12-12 ng bagong nakamamatay na drone na ipinapadala sa frontline, gawa ng daan-daang bagong kumpanyang depensa na sumulpot sa buong Ukraine mula simula ng digmaan. Walang duda, malayo na ang industriya ng depensa ng Ukraine kumpara ilang taon lang ang nakalipas. Noong 2022, halos di mo makita ang Ukraine sa mapa pagdating sa pag-unlad at produksyon ng militar. Ngayon, isa na itong nangungunang puwersang militar sa mundo, kaya maraming bansa ang pumipila para bumili ng drone at defense system ng Ukraine at mag-invest sa mga kontratista nito. Kahit na naharap ang Ukraine sa mga hamon, tulad ng kakulangan sa tauhan o limitadong padala ng mahahalagang air defense system mula sa mga kaalyado nito sa kanluran, ang industriya ng depensa nito ay mabilis na nakaangkop at ang mga komando nito ay natukoy at naipatupad ang pinaka-epektibong mga solusyon. Ang militar ng bansa ay lalo pang umaasa ngayon sa mga drone, halimbawa. Ngayon, gumagamit ito ng mga drone para protektahan ang mga posisyon, lipulin ng mga pangkat sa lakay ng Russia, at bawasan ang casualty kahit sa matitinding labanan. Iniisip ni Hodges na maaring ipagpatuloy ng Ukraine ang pagpapalakas at pag-innovate ng kanilang militar at mas umasa sa artificial intelligence para makabuo ng mga buong batalyon ng tropang protektado na makawan ng drone na pwedeng sumugod sa posisyon ng Russia at mabawi ang nawalang teritoryo. Lahat ng yan ay teorya pa lang. Ngunit ramdam na ng Russia ang mga epekto ng sinabi ni Hodges. Mula sa dumaraming asawi hanggang sa nasusunog na mga infrastrukturang panglangis nito. Ang simple at hindi maiiwasang resulta ng lahat ng magkakaibang, ngunit parehong mahalagang salik na ito, ay nawawalan ng momentum ang Russia at natatalo sa digmaang ito. Hindi na maitago ni Putin ang katotohanan dahil pati ang mga masugid niyang taga-suporta ay tumatalikod na sa kanya. Tulad ng binanggit ni Hodges, nagsisimula ka ng makakita ng mas marami at mas maraming Ruso, maging mga military vlogger o mga tao sa YouTube o saan man, na hayagang nagre-reklamo tungkol sa digmaan kay Putin at iba pa. Kaya hindi lang na ang kanyang makinarya ng digmaan ay halos paubos na ang kanyang mga kampanya sa pagre-recruit ay pumapalya, at ng kanyang mga taktika ay napatunayang walang kakayahan. Pero si Putin ay ngayon ay naharap na rin sa totoong posibilidad na ang publiko ng Russia ay tuluyang tumalikod sa kanya, habang mas marami sa kanila ang nakakaramdam ng epekto ng digmaang ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa gustong itanghal ang sarili bilang makabagong Pedro ang dakila, maaring maging mabigat itong pasanin. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit sinabi ni Putin sa kanyang talumpati na posibleng malapit nang matapos ang digmaan. Maaring tama siya. Pero tiyak na hindi ito ang maluwalhating pagtatapos na inisip niya nung nagsimula noong Pebrero 2022. Imbes na ipagdiwang ang tagumpay, mukhang napagtanto ni Putin na kaunti na lang ang opsyon niya, kundi sumuko at harapin ang resulta ng pinakamasamang desisyon sa kanyang karera. Panurin ang video na ito para malaman kung paano sinusulit ng Ukraine ang pagbaliktad ng takbo ng sitwasyon para mabawi ang mga nawalang lupain. Panurin ang video na ito para makita kung paano inaatake ng mga tagapagtanggol ng Kyiv hindi lang ang frontline, kundi pati loob ng Russia na nagpapakitang wala ng ligtas na lugar sa teritoryo ni Putin. Siguraduhin mo mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang makabuluhang pagsusuri at balitang militar na hindi mo dapat palampasin.